One man down! 5 na lang po ang natitira, including si Kibuloy. Meron na pong ikinanta, guys. O, ito yung balita. O, breaking news. 1 sa 5 sa kapwa wanted ni Pastor Apollo Kibuloy na aresto sa Davao City. Ito ay sa katauhan ni Pauline Canada. Ayon po sa Davao Police. Ayon po sa Davao Police. Naku, ito yung balita. Panoorin muna ninyo, mga minamahal. Arestado ng Police Regional Office 11 kasama ang Regional Intelligence Division, Special Action Force at Criminal Investigation and Detection Group 11 ang isang kasama sa kaso ng religious group leader na si Apollo Kibuloy nitong Huwebes, July 11. Alam niyo kung bakit mabilis silang maaresto, guys? Kasi ang tingin ng tao sa kanila, ginto eh. Oo, ginto yung tingin ng tao sa kanila. Kumbaga, ano sila, tawag dito, may corona sila. Diba na once na ibigay mo, ay meron ka palit. Diba talagang mapapabilis talaga yung proseso nito. Batay po sa ulat na aresto ang suspect sa Emily Home Subdivision, Davao City, dakong alas 2 ng hapon. Ang suspect na nakalista bilang top 6 regional most wanted person sa Region 11 ay wanted para sa krimen na trafficking in persons. Nako, ang lalim din pala ng ng kaso ni ni ate mo, girl. Anyway, mayroon pang 4 na natitira at yung pinakamalaking ulo diyan si Kibuloy. Kaya mga minamahal, bago nyo hanapin yung sarili nyo, hanapin nyo muna si Kibuloy. Wag muna kayong mag-love life. Unahin nyo muna si Kibuloy. Dahil kay Kibuloy, once in a lifetime opportunity po yan. Diba? Once in a lifetime opportunity po yan, yung pera na nakapatong sa ulo niya. Anyway, continue. Sa kasalukuyan, nasa kustodiya na ng Buhangin Police Station ang naarestong suspect para sa tamang dokumentasyon. Yan po, guys. Diba? So ngayon, ang pinakatanong dito, nasaan na nga ba itong si Kibuloy? Actually, guys, meron akong mga naririnig na balita na itong si Kibuloy daw po ay pumunta ng China. Hindi ko kino-confirm kasi may mga balita din na si Kibuloy ay nagparitoke daw po. Ayoko namang maniwala sa mga marites. Pero yung kung pagbabasihan natin, kung tatanungin nyo ako, Mima, nasaan ba si Kibuloy? Yung huling update po ng PNP kung nasaan si Kibuloy ay ito. Panood muna natin sa inyo, mga minamahal. May ads eh. Nakatatanggap na umano ng impormasyon ang Philippine National Police sa hinahanap na leader ng Kingdom of Jesus Christ na si Apollo Kibuloy. Ito ay matapos na i-anunsyo ang 10 milyong pisong pabuya sa sinumang partida, appointed son of God yan. Yeah, diba, self-proclaimed appointed son of God and the owner of the universe na kaya niyang pindutin daw ang vibrator ng mundo at kaya niyang sabihin ang mga hinaharap, pero hindi niya napigilan yung pag-aresto sa kanya, yung pagpapahanap sa kanya. May impormasyon sa kinaroroonan nito. Sinabi ni PNP Public Information Office Chief Police Colonel Jean Fajardo na pinag-aaralan na rin nila ang pagbibigay ng hiwalay na reward mula sa sinumang makapagbibigay ng impormasyon para sa ikadarakip ni Kibuloy. Nanawagan din ang PNP sa publiko na huwag gawing biro ang ginagawang paghahanap sa tele-evangelist dahil seryoso ang mga kaso nito. Ang daming kaso niyan, coercion, sex trafficking, human trafficking, bulk cash smuggling, most wanted list ng FBI. Talagang ang daming kaso na kinakaharap ni Kibuloy na dapat talagang mapanagot na yan. Eh hindi lang natin alam, baka mamaya binakdoor nga ni former President Duterte kasi 'di ba si Duterte naman yung nagsabi mismo na alam niya kung saan nagtatago si Kibuloy, pero hindi niya muna sasabihin dahil sekreto niya yun. Eh malay natin, 'di ba? Siya yung
malaking tao na kumakanlong kay Kibuloy na baka malay nyo, hindi naman natin sa hinihiling, ginamit nila yung Davao as a backdoor nga para makalabas ng bansa itong si Kibuloy. Lalo pat itong si Kibuloy at itong si former President Duterte, talagang dikit sa buto yung dalawang yan. 'Di ba? Anyway, parehas din silang may mga kinakaharap na na kaso. Ewan ko, ang init dito. Kakaligo ko pa lang, may electric pan naman. Kulang pa yung hangin na natatanggap ko. Anyway, continue. Wag po nating kalimutan na yung kabilang parte po na sumisigaw po ng hustisya, may mga batang allegedly, di umano, ay minolestya at naging subject for trafficking. This is... Alam nyo guys, kung wala naman talagang kasalanan in the first place, bakit matatakot? 'Di ba? Kung wala ka talagang kasalanan, dapat harapin mo yung mga inaakusa sa inyo. Si Dilima nga na inakusahan niyo na drug lord, kung ano-ano pa, may scandal, 'di ba? Tumakas ba siya sa mga akusasyon, mga aligasyon ninyo? Hindi siya tumakas, hinarap niya 'yon. Sana itong si former President Duterte din, harapin niya din yung pinupukol sa kanya, ukol sa Parmali, ukol sa AJK. Ito din si Kibuloy. Wala same feathers, flocks together, ika nga nila. Kabaro kasi sila. Anyway, continue. Very serious matter po. Very serious offenses po. Kaya wag lang po sana yung side ng isa yung tignan natin. Tignan din po natin. May sumisigaw din po ng hustisya ng mga magulang at mga kabataan. At yun po yung hinihingi. Biruin nyo, 15 years old. Yung pinakamababa di umano na kanyang tinira is 11 years old. Diba? Nakakalungkot na parang tatay niya na kung iisipin yun. Pero wala Ito talagang si Kibuloy. Mautog talaga no? Anyway. Natin. Samantala, sinabi din ni Colonel Fajardo na walang impormasyon mula sa Bureau of Immigration na nasa China na si Kibuloy. Aalamin din anya nila kung nakalusot na ito sa backdoor. Yan yung sinasabi ko sa inyo na dapat talagang alamin kung nandito pa sa Pilipinas itong si Kibuloy. Baka sabihin na lang natin na nandito pa siya sa Pilipinas kasi wala pa namang report ang Bureau of Immigration na lumabas siya ng bansa. Pero baka ginamit nila, kasi di ba may chopper itong si Kibuloy, baka ginamit nila yung Davao as a backdoor tawag dito backdoor para makalabas sila. Pwedeng maging way nila yung Malaysia 'di ba? Gawin nilang tawag dito backdoor yung Davao. Doon muna sila didiretso sa Malaysia tapos diretso doon sa China. Pwedeng ganun 'di ba? Lalo pat itong si former President Duterte ay up to this moment makapangyarihan pa din. Anyway, nakakalungkot pero good move pa din dahil ito na may koronang nakapatong sa kanya na ang tingin ng mga tao ay ginto. Kumbaga hindi talaga sila papatulugin mula araw, umaga, tanghali, gabi, hindi talaga sila papatulugin yan. Biruin mo, 10 milyon ba naman ang nakapatong sa ulo mo? Tapos sa mga kasamaan mo, tagi 1 milyon. Anyway, 1 man down, 'di ba? Isa na po ang naisuko na sa batas. Kaya Kibuloy, magmamatigas ka pa ba? Ay, sumuko ka na. 'Di ba? Lahat ng tao hinahanap ka dahil lahat gusto ng tao yung pabuya sa ulo mo. Anyway, yun lamang po guys, 'di ba? It's me again, si Mima Alicia nyo, at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video.